Senator Hercito, pinatutsadahan po ang mga ahensya sa isinusumiting report sa Pangulo. Sa gitna pa rin po yan ng nagpapatuloy na krisis habang isinusulong din po doon sa may mataas na kapulungan itong paggamit ng mga electric vehicle at itong renewable power transition. May update dyan si Bombo Angelo Aganan. Pinuna ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ercito ang mga ahensya ng gobyerno na tigilan na umano ang mga sugarcoating reports sa epekto sa bansa ng krisis sa Middle East na isinusumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ni Ercito ang pangangailangan ng tapat, eksaktong impormasyon at datos sa patuloy na digmaan sa gitnang silangan dahil nakakabahala na aniya ang patuloy na pagsilip ng presyo ng langis, gayon din ng mga pangunahing bilihin na apektado tuwing nagmamahal ang produktong petrolyo. Ayon sa senador, hindi dapat umano minamaliit ang kasalukuyang krisis at pinapaganda ang mga ulat na isinusumite sa Palasyo Malacanang. Aniya, kailangan umanong malaman ng Pangulo ang katotohanan dahil bawat maling impormasyon aniya ay kalakip ang isang maling desisyon. Kasunod nito, hinimok ni Ejercito ang mga kalihim ng bawat ahensya ng gobyerno na magsumite ng tama at totoong datos ng epekto ng krisis sa pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino nang sa ganon ay magkaroon ng akmang-hakbang ang gobyerno sa problemang kinakaharap ng bansa. Samantala, sa kaugnay na balita pa rin dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, isinusulong naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang paggamit ng electric vehicle gayon din ng renewable energy nang sa gayon ay hindi lamang nakadepende sa langis ang bansa para gumalaw ang ating ekonomiya. Ayon kay Gatchalian, pinag-aaralan na ng kanyang tanggapan ng mga insentibong maaaring ibigay upang mahikayat ang mga Pilipino na gumamit ng electric vehicle, kagaya ng interest-free sa paghiram ng pera sa mga bangko ng gobyerno kung ito ay ibibili ng EV, pati na rin ang pag-alis sa mga toll fees sa mga expressway at paglilibre ng driving lessons para sa mga first-timer electric vehicle user. Ipinaliwanag ng senador na isa itong magandang oportunidad para sa Pilipinas na makaalis sa pagdedepende sa produktong petrolyo, lalo na sa sektor ng transportasyon. Isa rin aniya itong pinakamabisang solusyon sa kinakaharap na krisis ngayon ng bansa. Pinakamabilis sa atin para makaalis sa I would say yung hostage ng Middle East oil. Kasi yung hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. So kung makakaalis tayo doon, magagamit natin electric vehicles, hindi na tayo kailangan mag-import pa. So kailangan, meron akong balak mag-file ulit ng additional non-fiscal incentives sa magta-transition sa EVs. First, yung walang interest rates pag hihiram ka at bibili ka ng EVs. Pangalawa, pinapropose ko nga, walang toll fees north and south. At driving lessons, libre na rin. So ito yung mga non-fiscal incentives na naiisip namin para maingganyo natin, mahikayat natin yung mga kababayan natin mag-transition to EVs. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.